Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Okay lang po ba na palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon? Dahil po hindi po masasakatuparan ang napakahalagang gawain na ito kung hindi po dahil sa Kanya. Marvin, Geraldine, pati ako naiiyak. Yes, no? Pwede mo ba tayong lahat ay tumayo? At andito tayong lahat upang makigalak, makiiyak, maging saksi sa pag-iisang dibdib ni Marvin at Geraldine. Pasalamatan natin ang Diyos sa magandang panahon na ito, sa kanyang provision, sa kanyang pag-ibig, na kung saan, kung bakit tayo narito ngayong hapon na ito. Pwede po ba na sambahin natin ang ating Panginoon? At habang inaawitan po natin si Lord, ay damhin natin yung presensya ng ating Panginoong Diyos. At naniniwala ako na kasama po natin ang Diyos ngayon. No? Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Tayo pong lahat ay pumikit at sama-samang magpasalamat sa dakilang Diyos na ating sinasamba. Father God, magandang hapon po sa inyo. You are the author and the source of love. Kaya po kami umiibig dahil kayo po ang unang umibig sa amin. Dalangin po namin na kayo ang maranasan at manguna sa banal na gawain ito. Alam po namin na napapapurihan at napaparangalan po kayo ni Marvin at Geraldine sa pagsunod po nila sa inyong utos sa pagkapakasal. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. At pwede po ba minsan papalakpakan po natin ang ating Panginoon? Punong-puno po ng pag-ibig. Ito pong apat na sulok ng bulwagang ito. No, totoo po yun. Ako po ay naiyak din. Dahil ramdam na ramdam ko po yung pagkasupresa din ni Geraldine. No, surpresa po nila sa iyo, Geraldine. No? At naniniwala tayo na ang mama mo ay kapiling din natin siya ngayong oras na ito. Dahil itong pinakamahalagang pangyayari sa buhay mo. Sabi po sa Genesis 2, verses 18 to 24, pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng pagkatapos dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano ang ipapangalan nito sa kanila at kung ano ang itatawag ng tao sa kanila. Iyon ang magiging pangalan nila. Kaya pinangalanan ng tao ang mga hayop at nakatira sa lupa, mga hayop na nakatira sa lupa, pati na ang mga hayop na lumilipad. Pero para kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya.
Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing at habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa dadyang ng lalaki, pinaghilom agad at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Ang ating pong binasa ay mula po sa libro ng Genesis, kauna-unahang libro po sa Bible, at dito rin po natin matutunghayan ang kauna-unahang kasal na ginawa mismo ng ating Panginoong Diyos. No? Ano ang kasal? Ang kasal po ay dinisign ng ating Panginoon. Kung bakit po tayo narito ngayon, kung bakit po ang gaganda po ng ating mga katabi, kung bakit po tayo nagbibihis, kung bakit po tayo ay nag-uumapaw ang ating kagalakan, dahil po yan sa ginawa ng Diyos doon po sa hardin, sa Garden of Eden, kasi kinasal po niya si Eva at Adan. Bakit may kasal? Kasi po pinag-uutos po ng Diyos. No, kaya nung mabalitaan po namin ni Pastora Marita na si Marvin at Geraldine ay nagplano na magpakasal na talaga pong nag-uumapaw yung kagalakan po namin, no? Kasi sabi nga namin, pwede naman na silang magsama, pwede naman na silang bumuo ng pamilya, pero sa kagustuhan nila sumunod sa ating Diyos, sila po ay nagpasya na magpakasal. No? At alam ko po, hindi lamang po kami ang tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa po ang Diyos kapag po tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Ang kasal po ay sagrado. Ang kasal po ay panghabang buhay. No? May 3 points lang ako na gustong i-share sa inyo, Marvin, Geraldine, bagamat tayo nag-usap na habang tayo kumakain ng masarap na kainan ng Sunday. No? May 3 bagay lang ako na gustong i-share sa inyo. No? Geraldine, Marvin, today you are entering a covenant that reflects God's love for His people. Marriage is built on 3 things. Number 1, faith. Hindi sapat ang pag-ibig. Napakahalaga ng salitang pananampalataya sa relasyon. Kaya nga kanina meron tayong Bible bearer. Kasi po, naniniwala tayo na sa Diyos nagmula ang ating partner at naniniwala tayo na kung wala ang patnubay ng Panginoong Diyos ay mawawala ng saysay ang kagandahan ng okasyon na ito. Maraming tao ang nagpakasal, aakala nila sapat na ang pagmamahal. No? Pero tandaan natin na gusto ng Diyos na kayo samahan hindi lamang sa oras ng kasal na ito, kundi sa bawat yugto ng buhay niyo. Kapag po kami ay nagmi-meeting mga kapastoran, pag nagpakilala po yung pastor sa kanyang asawa, ang sinasabi ng pastor sa kanyang asawa, siya po yung asawa ko, siya po yung number 2 ko. No, lahat kami nagtataasan ng kamay. So may number 1 si pastor. No? Sabi niya, number 2 lamang siya kasi ang number 1 ko si Lord. No? Dapat number 1 nating minamahal ang Diyos na lumikha at nagbigay ng partner sa atin. Marvin, number 1 mo si Lord. Geraldine, dapat number 1 mo si Lord, no? No? Matagal nang sinasabi, dapat si Lord yung sentro ng ating relasyon. At maniwala kayo mga kapatid, kung ayos ang relasyon natin sa Panginoong Diyos, mas nagiging madali at mas nagiging maayos ang relasyon natin sa ating kapwa. Kaya sana, lalo't higit kayo ay meron ng pamilya, meron na kayong mga anak, sana wag niyong kalimutan ang Diyos sa inyong tahanan. Sana bumuo kayo ng family altar, meron kayong pagkakataon, panahon, sa maghapon, na uupo kayo, mga anak, lumapit tayo,
Maghawak-hawak tayo ng kamay, manalangin tayo sa Diyos, magbasa tayo ng Bible, at alam ko, matutuwa ang Diyos. At sigurado, walang pagsubok, walang tukso na magtatagumpay kapag nasa gitna nyo si Kristo. Kaya napakahalaga ng faith. Pangalawa, hindi lamang faith, kundi commitment. No? Ang tumatagal na relasyon, umaabot ng 25 years, ng 50 years, hindi dahil perpekto yung bawat isa, kundi dahil sila ay committed sa bawat isa. Ngayon na kayo'y nagpakasal na, wala nang salitang hiwalayan. Never na never niyong gagawing option ang salitang hiwalay. Kasi sagrado at banal na gawain ito. At sa harapan ng Diyos, kayo'y na manunumpa. Kayo ay mangangako na panghabang buhay kayong magsasama. Alam ng mga may asawa dito, hindi laging smooth. Alam, nagsama naman na kayo, di ba? Hindi laging maganda. Hindi laging maginhawa. No? Madalas din dyan, may kasama rin dyan, ang pain, may struggles, may problema, may pagsubok, may tukso. Pero kapag kayo ay nakakommit, siguradong mapagtatagumpayan niyo yan. No? And number 3, hindi lamang faith, hindi lamang commitment, kundi service. Kapag mahal mo, pinaglilingkuran mo. Walang taong nagmahal ng hindi naglilingkod. Lalo tigit, meron kayong kanya-kanyang responsibilidad. Ikaw, Marvin, bilang haligi ng tahanan. Ikaw, Geraldine, bilang maganda at nagliliwanag ng ilaw ng tahanan. Gagampanan nyo yan. May mga roles kayo na dapat gampanan. May mga serbisyo kayo sa bawat isa. Service, hindi aalilain. No? Hindi aabusuhin, kundi paglilingkuran kasi yan ay bahagi ng pagmamahal. Yung faith, commitment, at service. No? Kaya sana huwag niyong kalimutan yan. Ito yung time na kung saan itatanungin ko na kayo. No? Iniksian ko lang yung message kasi alam ko excited na kayo. At yung mga bisita natin dito excited na kumain po. Ano po? Hindi, joke lang po. No? Marvin, wala ba tayong isang mic dyan, kuya? Marvin, kalooban mo bang tanggapin si Geraldine bilang iyong asawa, iibigin, igagalang, iingatan, at pamumunuan ng may takot sa Diyos